Coach JJ Redick dapat daw ipagpatuloy ang paggamit kay Vanderbilt at Smart ng sabay. Ayon sa Lakers legend na si James Worthy at Rob Pelinka, gustong kunin si Miles Turner. Pero bago yan, panalo nga ang Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz sa isang matinding comeback win sa score na 143-135. Sa unang quarter hanggang ikatlong quarter ay kontrolado ng Utah Jazz ang laro. Hawak nila ang kalamangan at tila sila na ang didiretso sa panalo. Ngunit nagbago ang lahat pagdating ng ika-4 na quarter. Dito na unti-unting hinabol ng Lakers ang Jazz sa pamamagitan ng mabilis na opensa at mas agresibong depensa. Sa bawat possession ay ramdam ang kagustuhan ng Lakers na baliktarin ang laro hanggang sa tuluyan nilang maagaw ang kalamangan at tuluyang manalo sa laban. Pinangunahan ni Luka Doncic ang opensa ng Lakers matapos magtala ng halos triple-double na 45 points, 11 rebounds at 14 assists, kabilang na ang 4 na 3-pointers. Bukod dito, nagtala rin siya ng 5 steals na lalong nagpatunay ng kanyang lakas hindi lamang sa opensa kundi pati na rin sa depensa. Sumunod naman sa kanya si LeBron James na nag-ambag ng 28 points, 7 rebounds at 10 assists na muling nagpakita ng kanyang pagiging leader sa loob ng court. Nag-ambag din ng tig 13 points sina Rui Hachimura at Jake LaRavia na naging mahalaga sa pagbibigay ng suporta sa opensa. Ngunit isa sa mga pangunahing dahilan ng panalo ng Lakers ay ang matinding depensa ni Marcus Smart at Jared Vanderbilt. Si Smart ay nagtala ng 17 points, 4 rebounds at 1 steal, kasama ang impressive na plus 12 sa plus-minus rating na nagpapakita ng kanyang malaking impact sa laro. Samantala, si Vanderbilt ay nag-ambag ng 7 puntos at 11 rebounds at pumalit sa pwesto ni DeAndre Ayton sa frontcourt. Siya rin ang may pinakamataas na plus-minus rating na plus 15, patunay ng kanyang walang sawang hustle at kontribusyon. Humanga ang mga analysts pati na rin si James Worthy sa ipinakitang depensa ng dalawa. Ayon pa sa kanya, dapat ipagpatuloy ni Coach JJ Redick ang sabayang paggamit kina Smart at Vanderbilt upang mas lalo pang tumibay ang depensa ng Lakers. Sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 19 wins at 7 losses, dahilan upang pumwesto sila sa ikatlong pwesto ng Western Conference standings. Samantala, patuloy nga ang drama ngayon sa Milwaukee Bucks at sa kampo ni Giannis Antetokounmpo. Maraming koponan sa NBA ang nagpakita ng matinding interes sa superstar matapos lumabas ang balitang nag-request na umano ito ng trade mula sa Bucks. Kabilang sa mga unang nabanggit na posibleng destinasyon ay ang Golden State Warriors, San Antonio Spurs at syempre ang Los Angeles Lakers, tatlong team na matagal nang naghahanap ng oportunidad para makakuha ng MVP caliber na manlalaro. Gayunpaman, lumalabas na bumababa na rin ang trade value ni Giannis dahil sa sunod-sunod na injury na kanyang naranasan ngayong season. Dahil dito, mas nagiging komplikado para sa Lakers ang potensyal na pagkuha sa kanya, lalo na't limitado ang kanilang trade assets at ayaw nilang pakawalan si Austin Reeves na naglalaro ng kahanga-hanga ngayong taon. Kung hindi sila makasabay sa hinihinging kapalit ng Bucks, baka kailangan nilang tumingin sa ibang alternatibo. Kung maging opisyal nga ang trade request ni Antetokounmpo at hindi kayanin ng Lakers ang presyo, maaaring pag-aralan ng kanilang front office ang ilang opsyon tulad din na Miles Turner at Gary Trent Jr. Si Trent ay nasa pinakamagandang yugto ng kanyang career at nananatiling epektibong shooter na may 37.4% 3-point shooting. Sa presyong 3.7 million, isa siyang murang piraso na maaaring magbigay ng kinakailangang floor spacing. Samantala, si Miles Turner ay matagal nang nauugnay sa Lakers sa nakaraang mga taon. Kahit nadagdagan na sila ng DeAndre Ayton, posibleng subukan pa rin nilang kunin si Turner, lalo na't medyo mababa ngayon ang trade stock nito. Sa huli, kung nais talagang umalis ni Giannis bago ang trade deadline, dapat maging bukas ang Bucks sa lahat ng posibilidad. Marami pa silang solidong NBA players na maaaring maging mahalagang piraso para sa iba pang kuponan at maaaring magsimula rito ang panibagong direksyon ng Milwaukee.